At sa ibang balita, pinagdebatihan na sa Kamara ang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon. Partikular na rito ang probisyong naglilimita sa pag-aari ng mga dayuhang negosyante. Saksi si Sherian Torres. Kahit gaano pa kayaman ng isang dayuhan, alam niyo bang pwede lang sila magmay-ari ng 40% ng anuman negosyo sa bansa? Alinsunod dyan sa economic provisions ng 1987 Constitution para proteksyonan ang interes ng mga Pilipino negosyante. Pero sa Resolution number 1 ni House Speaker Feliciano Belmonte, gusto niyang dugtungan ng unless otherwise provided by law ang limitasyon sa pag-aari ng mga dayuhang negosyante. Kontrobersyal, pero gusto ng mga taga-mayorya. Ipasa lang ito sa Kamara at Senado bago pagtibayin sa Bicameral Committee at pagbotohan ng mga mamamayan sa plebisito. Pero giit na minorya, dapat munang gawing Constituent Assembly ang Kamara at baguhin ang buong saligang batas o ikasa ang Charter Change o CHA-CHA. Rule 20, Section 140, and I quote, proposals, the Congress upon a vote of 3/4 of all its members may propose amendments to or revision of the Constitution. Definitely, it is of serious consideration now na kung ipasa ito, we will challenge its constitutionality because under the Constitution, you first have to constitute Congress as a constituent assembly. Kalaunan, isa-isa ng pinagsalita ang mga negosyante at economic experts kung dapat na nga bang mag-CHA-CHA. Only foreign investors who are willing to use dummies or creative legal maneuvers are willing to invest in this country. Mapapalago raw ang ekonomiya kung may dagdag pang puhunan mula sa mga dayuhan. To reduce poverty and to encourage employment, you need investment. You need a lot of investment. Suportado rin na ekonomistang si Peter Wallace ang Belmonte Resolution. Ang pagbabago kasi sa konstitusyon, dapat daw matiyak na hindi mahahaluan ng political provisions. Should we change the political system? Majority thought we should. But I agree with the Speaker, we should not take up the political situation in this exercise. Pero ayon sa think tank na Ibon Foundation, there's an important need to for foreign investment to come into the country, but it's not actually in and of itself a good thing. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.